Good morning po. Good morning sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon ay maranasan po natin at yan po ang ating panalangin. Ano po? Magandang araw po. Tayo po ay magsisimula na. Pakibuksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 136. Day 162. At dito po ay makikita natin ang mga salitang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. O sa English ay His love endures forever. Muli, magandang umaga po. Samahan niyo po ako para sa isang maikling panalangin sa pagsisimula po natin. O Diyos, dakila ka, wala kang katulad. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Ikaw ang may kontrol, Panginoon, sa aming mga buhay. At tanging sa iyo, Panginoon, kami aasa, maniniwala, at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Sapagkat, Panginoon, wala kaming dahilan para lumayo pa sa iyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa buhay po namin at bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan sa aming pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na wala kaming matatagpo ang pagmamahal dito sa mundong to, maliban sa pagmamahal na perpektong ibinibigay mo, Panginoon, para po sa buhay ng bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na matanghal at maitanyag, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. His love endures forever. Meron po bang kahit isang tao na maiisip mo na ang pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman? Maliban sa ating pong Panginoon. Siguro kung iisipin po natin, tila ba parang wala talaga, Kasi even yung mga natin, mga asawa natin, kuminsan nagkakamali rin naman, nagtatalo tayo sa mga bagay-bagay. Pero alam niyo po ang Panginoon, sabi dito sa Psalms 136, His love endures forever. So bakit nga ba His love endures forever? Ang una pong bagay na gusto kong malaman po natin, bakit siya dapat pasalamatan? Una is, our God is Almighty. Ayun yung po yung sinabi ng verse 1 to 3. Sabi doon, for He is good, He is God of gods, Lord of lords. Alam po natin na walang maihahalin tulad sa atin pong Panginoon. Walang maihahalin tulad sa Kanya sapagkat makapangyarihan ang atin pong Panginoong Diyos. Purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan. Sa verse 2, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Kaya nga pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kasi wala siyang katulad. Walang katulad umibig ang Diyos. Walang katulad ang pagmamahal na inaalay po sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Hindi lang po nung una mo siyang na-meet, kundi mula nung nakilala mo siya, mula nung natagpuan mo siya sa iyong buhay, sa iyong journey, nalaman po natin na ang pag-ibig niya ay masagana sa pagpapala at masagana sa biyaya. Pangalawang bagay, for our God has done marvelous things. Nararapat lamang siyang pasalamatan, itaas, sambahin, dakilain, because our God has done marvelous things. Hindi lang sa iyo, sa akin, kundi sa lahat ng tao. Bakit? Ang sabi ng verse 4 hanggang 9, makikita po natin dyan, dakilang himala at kababalaghan, tanging Kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan, Kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Nilikha ang lupa, pati ang tubig, nitong kalaliman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya ang lumikha, Siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang maghapon ay siyang tumanglaw, pag-ibig niya ay tunay, tapat kailanman. At kanyang nilikhang pananglaw kung gabi, bituin at buwan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. He has done marvelous things. Siya yung creator natin, siya yung dahilan kung bakit tayo may buhay, siya yung dahilan kung bakit may nakikita tayong mga magagandang tanawin, siya yung dahilan kung bakit
Nakakalanghap tayo ng hangin, nakakakita tayo ng liwanag. He has done marvelous things sa buhay po ng bawat isa sa atin. At lahat ng iyon ay nararapat lamang pong ipagpasalamat. Alam ko po, naranasan nyo na, pumunta sa mga bundok, tapos mamangha sa ganda ng view, sa ganda ng tanawin, pumunta sa dalampasigan, lumakad sa mga buhangin at marinig yung tunog ng mga alon. At masasabi na lamang po natin na sadyang kaibuti ng Diyos at hindi siya nagbabago. He alone does great wonders and He is our perfect, powerful Creator, the source of life. Kaya po nararapat lamang po siyang itaas at dakilain at higit sa lahat, pasalamatan sapagkat tunay po ang kanyang pag-ibig at laging tapat kailanman. Pangatlo, because bakit natin siya dapat pasalamatan? Bakit natin siya dapat papurihan? Because our God is our deliverer, He is the one who is able to deliver His people in slavery in Egypt. At doon po nasabi po yun sa Psalms 136 verses 10 hanggang 16. Sabi doon, ibuod ko na lamang po yung verse na ito. Sabi doon, sa Psalms 136 verse 10 to 16, ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sa may verse 16, nang mailabas na siya ang kasama nang mailabas na siya ang kasama habang nasa ilang, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Alam naman po natin yung istorya po ng mga Israelita doon po sa Ehipsyo, Sila po ay inalipin, sila ay pinahirapan, sila ay minaltrato ng mga taga-Ehipsyo. Pero hindi po doon nagtatapos ang lahat. Idiniliber po sila ng Diyos, inialis po sila doon ng ating pong Panginoon. Sapagkat ayaw ng Diyos na nahihirapan ng kanyang mga tao. He is the one who is able to deliver His people out of slavery in Egypt, Tinanggal niya doon ang kanyang mga tao at yun po ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Di naman po lingid sa ating kaalaman na maski ang karagatan ay kanyang hinati, Gawa po ng kanyang makapangyarihang mga gawa sa buhay po ng kanyang mga tao. Kung ginawa po niya iyon dati, ganun din po ang gagawin niya sa atin ngayon. Mga kapatid, kung ikaw man po ay mayroong kinakasadlakan o down na down ka ngayon sa sitwasyon mo sa buhay, lagi mong tatandaan, nararapat i-advance mo na yung pagpapasalamat dahil i-deliver ka ng ating Panginoon dyan sa kinakasadlakan mo ngayon. Kung ikaw man ay walang pag-asa, nauubusan ka na ng pag-asa dito sa buhay na meron tayo. Mga kapatid, gusto po sa ating ipaalala sa atin ng Diyos, ginawa niya yon dati sa mga Ehipto. Mga taga-Israel dun sa Ehipsyo. Pero gagawin din niya yon sa iyo ngayon. Hindi po dahil sa ikaw ay namumroblema, ay katapusan na ng buhay. Kaya ng Diyos na i-deliver ka, tanggalin ka dyan, alisin ka ng atin pong Panginoon. Sapagkat ganun po ang kanyang kapangyarihan. Pangapat po, for our God is our protector. Siya yung magpoprotect sa atin laban sa lahat ng mga kaaway, Sa verse 17 to 20 binanggit po dito yung mga hari, Sabi doon, pinagpapapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan, yung mga hari na after doon sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, Pinatay niya yung pinaslang niya yon. Hindi ibig sabihin na mamamatay tao ang ating Panginoon because may ginawa siyang mga bagay na ganito. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kaya niya tayong proteksyonan against all kinds of evil sa buhay po natin at lahat ng mga panganib sa buhay natin ay kaya tayong proteksyonan ng atin pong Panginoon. Huwag po tayong matatakot na humarap sa samot-saring mga bagay because God is able to protect us. He must be praised because He is able to protect us. Kaya dapat po siyang pasalamatan. Alam ko ang dami ng bagay sa buhay mo na pinoproteksyonan ka ng ating pong Panginoon. Kung atin lamang pong iisipin, aalalahanin, ang daming
ang daming pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay pinoteksyonan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po nararapat lamang po siyang itaas at dakilain. Panghuli at panglima, for He is our provider. No? Sabi ng verse 21 hanggang 26, sabi po dito, ang lupain niya'y pinamahagi sa kanyang hinirang, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ipinamahagi niya sa Israel, bayang minamahal, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng pagkain ng tao at hayop, siya'y nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ayan po ang pag-ibig ng Diyos. He gives food to every creature, sabi ng verse 25. Bakit tapat ang Diyos? Kasi nature niya na po na yung pagiging tapat. Yung kanyang katapatan ay hindi na po natin maiaalis sa kanya sapagkat yun po talaga ang ating Panginoong Diyos. Siya po ay tapat at mananatili ang kanyang pag-ibig kailanman. Ano ba yung mga bagay na ating hinihingi? Mga kapatid, kaya niya yung ibigay. Ano man yung mga bagay na ating nararanasan, kaya niya yung gawin sa atin para i-deliver tayo or turn around yung ating sitwasyon doon po sa bagay na iyon. For He is our provider. A great provider. Sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Philippians 4 verse 19, and we can see His confidence sa ating Panginoon. Sabi doon, and my God will supply all of our needs according to His wonderful riches in glory. Maaalala po natin dito na talagang walang pinapabayaan ng Diyos. Lahat po ng bagay na atin pong nararanasan, natatamasa sa buhay po natin, yun po ay dahil po sa atin pong Panginoon. Kaya nga po dapat po siyang pasalamatan. Mga kapatid, kung ngayon ay dumaranas ka ng kabaliktaran sa mga bagay na ito, kulang ka sa maraming bagay, nakakaramdam ka ng panganib sa buhay mo, naiisip mo yung buhay mo na parang wala nang saysay. Kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng bagay ay kayang gawin sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Tayo magbabago, pero siya hindi. Tayo mapapagod, pero siya hindi. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya nga po sa araw-araw, panghawakan natin yung pag-ibig na yon. Dahil yung pag-ibig na yon, yun yung lakas natin. Yung pag-ibig na yon, yung magbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya kung nawawalan ka ng lakas ng loob ngayon, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ng Diyos, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yun yung panghawakan po natin, mga kapatid. Sapagkat kung hindi iyon yung panghahawakan natin, madali lang tayong matutumba. Madali lang tayong mapapagod. Madali lang tayong mawawala sa linya na tinatakbo natin ngayon. Madali lang tayong susuko. Pero kung yun yung panghahawakan natin sa araw-araw, may problema ka man, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dumaranas ka man ng magkakasakit ngayon, maraming sakit sa pamilya ninyo ngayon, tandaan mo palagi, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kapos ka man sa maraming bagay, naghahanap ka man ng trabaho, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Hindi yun nagbabago. Hindi yun magbabago. At kahit kailan, hindi siya magbabago, mga kapatid. Kaya nga yung pag-asa natin, ibigay po natin sa atin pong Panginoon. The question is this. Anong yung mga bagay na sobra kang nahihirapan ngayon sa buhay mo? Ano yung mga bagay na sobra kang nahihirapan ngayon sa buhay mo? Kapatid, gusto ko pong maalala mo. Tapat ang Diyos. Ang pag-ibig niya ay tunay. Kahit anong season ng buhay.
Hindi ko po ito sinasabi dahil ayun yung nakasulat sa Bible. The moment I surrender my life to Jesus, yun na po yung pinangahawakan ko. Yung kanyang katapatan sa pamamagitan ng pag-ibig na binigay niya sa atin. Wala na pong higit sa pag-ibig na iyon. Kaya po masasabi nating tapat kailanman kasi yung pag-ibig po na yon, yun po yung nagligtas at nagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, dumadaan ka man sa bagyo ngayon, palagi po nating i-claim, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Hindi po siya nagbabago. Hindi siya magbabago. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun lamang po ang ating devotion para sa araw na ito. Alam ko po na marami tayong mga dinadaanan at marami tayong mga kinakaharap, pero lagi po nating tandaan, ang Diyos ay kasama natin, siya ay tapat, hindi siya magbabago kahit kailan sa buhay po ng bawat isa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat alam po namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago sa aming buhay. Ikaw, O Diyos, ay patuloy na nagmamahal, Panginoon, sa amin. At Lord God, alam po namin na marami ka pong ginawa. You are Almighty God. You have done marvelous things. You are our provider, protector. You are the one who is able to deliver us, Panginoon, sa mga uri, Lord God, ng kapahamakan sa buhay namin. Lord, alam po namin, Panginoon, na kung meron man kaming kinakasadlakang sitwasyon ngayon, Panginoon, sobrang down yung aming buhay, lagi po naming tatandaan, Panginoon, yung katagaan na ito. Your love endures forever. Pag-ibig mo'y tunay, laging tapat kailanman. Na hindi ito nagbabago, na hindi ito nagmamaliw, Panginoon. Panginoon, ipagpaumanhin niyo po. Alam po namin na hindi ka nagbabago, pero madalas sa aming mga buhay, kami po yung nagbabago. Kaya ipagpaumanhin mo, Panginoon, yung mga maling desisyon namin sa buhay. At Lord God, I pray na sa bawat isa po ay maranasan po namin ang mga bagay, Panginoon, na gusto mong mangyari sa buhay namin as long as we put our trust in you. Lord, maraming salamat po. Lord, I pray sa mga kapatid ko, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa kabilang screen. I pray, Lord God, na i-release niyo po sa buhay po nila ang pagpapala mo na walang sapat na silid na kalalagyan. At dalangin ko, Panginoon, na palagi po nilang maranasan ang inyong mga pabor sa buhay po nila. Ano man po yung kanilang gagawin ay magiging pagpapala po ito at magtatagumpay, Panginoon. I-bless mo yung work, Panginoon, ng kanilang mga kamay. I-bless mo, Panginoon, kung saan man sila mapunta, ay gamitin mo po sila bilang channel of blessing, Panginoon, sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Lord, continue to bless each one of us, Lord God. At kami po, Panginoon, ay patuloy pong naniniwala na ang pag-ibig mo ay tunay, laging tapat kailanman. At yun po yung aming pangahawakan, Panginoon. Marami sa mga pangako mo ang aming mararanasan sapagkat pag-ibig mo ay tunay, laging tapat kailanman. Dumaan man kami, Panginoon, sa samot-saring mga pagsubok ng buhay, amin pong pangahawakan na ang pag-ibig mo ay tunay, laging tapat kailanman. Ikaw ay tapat, Panginoon. Kaya naniniwala ako anuman, Panginoon, yung mga bagay na nagpapahirap sa amin ngayon, Panginoon, isinusuko po namin ito sa inyo at kayo na po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan upang sa panibagong araw, Panginoon, na aming kakaharapin ay muli po kaming magtagumpay. Sa iyong kadakilaan, Panginoon, at pasasalamat, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na patanghal sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Muli, God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. God bless po sa atin.